Nako, heto na po mga kaubayan. Next hearing, si Saldico naman, SP Cayetano may hamon kay Tota Soto. Tiklop ang maletagang kay SP. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, yan. Ito pong si Senator Erwin Tulfo. Ayan mga kaubayan, ito po ang kanyang pahayag. Sabi niya po dito, walang puwang sa Senado ang mga fake news at trolls. Ayan, sana nag-live ka na lang kayo. Magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Ito ba ang sinasabi nilang impartial investigation? Kapag kaalyado, ligtas ka. Kapag tagapagligsa, delikado ka. Aba, teka lang, isa-isahin po natin to mga kababayan. Matindi po itong mga pinakawalan niya. Una, sabi niya, walang puwang sa Senado mga fake news at trolls. Nag-live na lang, nag-FB live na lang sana. Alam ko po yung ano niya yung point niya dito, no? Bakit parati daw nagla-live si SP Cayetano? Walang hiya. Paano hindi magla-live? Nagwo-walk out kayo pag nagdidebate, di ba? Di mas maganda nang sa live, kausapin ang taong bayan kaysa kausapin ang mga pagmumukha ninyo, di ba? Na mahilig mag-walk out pag nadidihado sa debate, di ba? Yung pangalawa, sabi niya dito, magkita-kita tayo sa lehitimong hearing. Nako, tapos na po ang hearing. Di ba? Nagsimula na po ang hearing ng Blue Ribbon kahapon mga kaubayan, no? Kaya anuman po ang sabihin mo, I think siguro for example na lang mag-hearing ulit si Erwin Tulfo. I-boycott po natin, wag natin panoorin mga kaubayan para malaman niya talagang hindi interesado ang taong bayan diyan po sa gagawin niyang hearing. Mas interesado kami sa hearing na ginawa ni Marcoleta, Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla at yung iba pang minority. Mas doon kami interesado kaysa po sa inyo. Bakit mga kaubayan? Nung una pa lang mga kaubayan, ayaw na nila na mag-reopen yung investigation sa flood control. Kaya naman pala. Diba? Kasi may mga ganito palang pangyayari. Sangkot ka pala. Diba? Kaya naman pala ayaw yung mabuksan ulit yung Blue Ribbon. Diba? Yun na lang po ang basihan natin kung bakit sabihin natin, bakit totoo yung sinasabi ng 18 Marines. Ayaw yung buksan Diba? Ayaw niyong mag-hearing ng Blue Ribbon sa flood control. I mean, dyan sa mga maleta na yan. Diba? Bakit ayaw niyo? Yun ang tanong niyo dyan, diba? Bakit ayaw niyo? Tapos sinasabi niya dito, ito ba daw yung impartial na investigation kapag kaalyado, ligtas, kapag tagapagtuligsa, delikado? Yung kayo pa talaga ang nagsalita ng ganyan, diba? Ng ganyan. Anong ginawa niyo kay Jinggoy? Sa majority, ginigipit nyo, di ba? What are you trying to point out dito? Ginigipit kayo. Kayo na ang ginigipit ngayon, di ba? Delikado na kayo. Dapat lang talaga. Delikado talaga kayo sa ginagawa niyo yan. Dahil magkakabistuhan talaga, di ba? Walang bahong hindi sisingaw mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jose, kung nakapagsalita si Ben Delo na sinungaling ang 18 Marines, ay wala ng dahilan na ipatawag pa niya ito sa BRC para imbestigahan ang mga ito dahil wala ng impartiality, may judgment na agad. Correct. Di ba? Ikaw ang wala kang ikaw talaga ang wala kang impartiality, di ba? Kumbaga bias ka na sa mga pagtatanong mo dito po sa 18 Marines na ito kasi, di ba? Diyan pa lang nakikita na po natin na talagang grabe po yung kanilang pagtuligsa dito sa
18 Marines dito po sa hearing kahapon mga kababayan. Sabi po dito, ang kapal ng mukha mo. Yan ang kapal ng mukha mo, Senator Erwin Tulfo. So yan nga pong basehan ko mga kababayan, no? Na sinasabi ko kanina na talagang totoo po yung sinasabi nila kasi sa unang-una pa lang, pinaplano pa lang na i-open yung i-reopen yung Blue Ribbon Committee hearing, no? Marami na silang ginawa para lang mga kababayan ma-stop yung hearing. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, pasadahan po natin itong kapatid niya naman ni Sir Raffy Tulfo. Kinausap niya daw sabi po ni Raffy Tulfo mga kababayan, nakausap ko si Erwin tungkol dyan sa BRC hearing at itinanggi niya ito. Parang parang nakakasya kasi, 'di ba? Tinanggi, 'di ba? Parang nakakaawa naman. Sa katunayan, sabi niya, magdedemanda raw siya kasi lubos na kasinungalingan ang mga paratang. Unang-una mga kababayan, wala pong magnanakaw na umamin, no? Pangalawa, pagtatakpan mo talaga yung kapatid mo. Oo, kasi baka ikaw rin ay dawit, mga kababayan. Di ba? Na-mention nga No, doon po sa hindi ko naman sinasabing si Raffy Tulfo o si Erwin Tulfo. Pero sabi kasi doon ng isang Marines, no, na may mga babae, di ba? Human trafficking king. Mayroon daw sabi, di ba? Tinanong kung pangalanan mo kasi, di ba, puro lalaki yun May mga lalaki din sa majority, pangalanan mo. Sabi, wala raw doon. Wala roon. Sila lang naman ang wala doon yung majority mga kababayan. At hindi po lingid sa ating kalaman na mahilig po sa chicks. Si Idol Raffy Tulfo. Mamaya papakita po natin mahilig pala ito sa chicks mga kababayan Pero ito muna ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Naldi, sino yung nasa video? Parang may amats na. Manyakol pala tong patay na sino kaya yon booking sabi po dito booking ka nga tatanggi ka pa ayan alams na sabi po dito alams na kaya pala tahimik ka nakinabang ka pala ayan na mga kababayan puta ka wag kami Tulfo aamin ba yan hindi yan aamin mga kababayan walang walang magnanakaw mga kababayan na umamin po sa kanilang pagnanakaw. Always yan. Always yan, walang aamin dyan mga kababayan. Kaya kumbaga palusot na lang ito. Nagpapalusot na lang ito. Nagdadahilan na lang ito mga kababayan. Okay? Sabi pa po dito, walang aamin dyan pero wala. Nasabi na ng 18. Oo nga nasabi na Grabe talaga. Ba't pa kasi deny kayo ng deny? Kitang-kita naman. Gaya nila Soto, deny pa. Nakita na sila dyan sa may helicopter. Ayan mga kababayan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga mga kababayan, no? Walang magnanakaw na umamin. Walang may kasalanan na umamin talaga. Di ba? Always yan mga kababayan. Kaya kita-kits na lang pag nakita na po natin yung kabuuan ng ebidensya at kabuuan ng investigasyon ng Blue Ribbon o kumbaga yung Blue Ribbon Report, no? Na totoo hindi yung report ni Lacson mga kababayan. Ito mga kababayan yung sinasabi kong makichicks pala ito ito palang si Idol Raffy Tulfo ay makichicks ayan chick boy pala ito, chick boy. Ayan mga kababayan. Ito po ay post ni ni Sir E.B. Hugalbot. Ayan mga kababayan. Ayan sabi po kasi dito nitong ba ito siya? Vlogger yata ito parang parang familiar, di ba? Yung mukha. Sabi po ayan sa Ria Montemayor. Sabi po, outfit for Senator Raffy Tulfo Christmas party. Thank you for having me po. Ayan mga kababayan ano po ang masasabi ni Senator Raffy Tulfo dito? Ayan ganyan pala mag-Christmas party ang mga senador. No? Nakakainggit naman mag-Christmas party itong mga senador mga kababayan. Hindi lang po yan, marami pa po yung nakaganyan doon sa party.
No? Oh, ay nako. Sarap palang umatin dito sa ano ni Rapi Tulpo. Christmas party. Oh, Senator Rapi, pakisagot naman po nito. Oh, di ba? Ito yung sinasabi ni ano ni yung kapatid niya na isa ring uplok si ano, si Ramon Tulpo. Sinasabi kasi ng babae daw si Rapi Tulpo ipinagtanggol Sabi, ano ngayon kung nang bababae ang utol ko? Di ba? Grabe talaga mga utak ng mga hinayupak na tulpong ito. Manloloko. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Natstrick, kala ko away mag-asawa ang hilig ng Tulpo Brothers, manyakol din pala. Robas pa more, ayan sabi po dito, wow, pagkadako sa... Ay, wag na yan, okay? Sabi po dito ni Meloso, doon ako kay Eligis Mongol ang dala. Anyway, Rafi Tulpo and Action Brothers, bukod sa magnanakaw, manyakis, mahilig makialam sa buhay kabit. Mas masahol pa sila sa aso. Ayan Nako, siguro, sabi po ni JR, nako, siguro ikaw ang napili ni Manyakis, #Erwin Tulpo. Paano di mambabae, di siya satisfied sa asawa niya? Aray ko po sabi po yan ni JR. Sabi naman po ni Dayan, paldong-paldo. Ngani sa tips. Ayan. Sabi, grabe yung mga comments dito. Basa lang tayo ng mga medyo below the belt. I'm sure kinuha yan ni Rafi Tulpo sa Christmas party nila because of Ria's intelligence in crafting social policies for the betterment of ordinary Filipinos. What? Anong pakialam ng taong bayan dyan, mga kaubayan? Anong for the betterment of ordinary Filipinos? Sila lang ang nakikinabang dyan, hindi taong bayan. Okay? Anyway, eto mga kaubayan, pasadahan din po natin itong balitang ito bago po natin i-play yung video. Eto. Grabe Nagsimula lang po yung hearing ng Blue Ribbon, mga kaubayan. Ito pong si Bunuan. Ang dami daw ng sakit. Sabi po dito, Sandigan Bayan Justice nagulat sa dami ng sakit ni Bunuan. Aba, hinayupak na. Sinong Sandigan Bayan na yan? Yan ba yung Sandigan Bayan Justice na nag-issue ng warrant of arrest ni Senator Jinggoy Estrada? Nagtatanong lang po, mga kababayan, kung parehas ba yun? Kung parehong Sandigan Bayan Justice. Kasi anong pakialam namin kung may sakit ito? Importante managot kayo. Importante managot kayo sa pinaggagawa nyo sa kaban ng bayan. Hindi porket marami kang sakit, ligtas ka na. Di ba? Ay nako, nagkasakit agad. Ang dami agad sakit, mga kababayan. Akala ko ba hypertension, di ba? High blood ka. Pero wag ka sana munang kukunin ni Lord. Marami ka pang sasagutin sa taong bayan. Di ba? Ay grabe itong Sandigan Bayan. You know what? Dapat ang sabihin mo, ang i-report mo sa amin kung makukulong ba itong si Bunuan, hindi yung sakit. Kasi ang Sandigan Bayan naman, mga kababayan, ay hindi doktor. Di ba? Yung doktor niya dapat ang magsabi sa publiko. Sabi ng doktor, pasensya na kayo, maraming sakit ang si Bunuan. Pero Sandigang Bayan, Justice, dapat ang sinasabi mo, ang binabalita mo sa taong bayan, no? About the decision, kung ano mang mga pwede nyong gawin related sa batas, kaparusahan or hindi yung health niya. Wala kaming pakialam sa health niya. And it's better na marinig po natin sa totoong doktor, mga kaubayan. I know, mayroon sabihin na, mayroon na mga din to may mga health certificate, no? Pero hindi naman yung kailangan natin Kailangan natin dito kung papaano siya mapapanagot. Di ba? Sandigan Bayan Justice, no? Sana maisip nyo yan. Kasi hindi natutuwang taong bayan sa pinagsasabi ninyo parang gusto nyo sabihin nito, wag na natin ituloy yung kaso nito. Wag na natin kasuhan to kasi nakakaawa, maraming sakit. Inayupak na yan. Hindi pwede yan, mga kaubayan niloloko tayo dito. Ito po, mga kaubayan, ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Eduardo, hindi naman kayo dapat magtaka. Pag nagnanakaw, walang sakit. Pag may arrest warrant, maraming sakit.
normal na gawain yan ng mga magnanakaw sa gobyerno, correct ka? May karma yan, sasabihin mo marami ka sakit, magkakatotoo yan dahil parang inamin mo na may sakit ka. Pagbigyan ka ng Panginoon at totohanin na gusto mo ba talagang magkasakit ka o ang pera talaga ugat ng kasinungalingan. Diyan din mauubos yung ninakaw mo, karmatology. Ayan, mga kaubayan masana nga makarma itong si Bunuan. Anyway, ito na po mga karabin natin. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Kasi wala naman siya linabas na bag. Wala. Nabanggit kanina sa hearing na nasa apostil. Oo. Did he mention anything about No. it? Ang tinatanong nila kung willing daw siya kumuha ng statement na apostille. Okay. Sabi ko na-mention ko na yun dati, but at that time, medyo malamig siya. Ngayon, i-mention ko ulit as I undertook. Medyo lumalambot po ba siya sa ganung posibilidad? Hindi, walang indication. Malambot. Kasi lumabas po yung balita na haharap daw po siya dito via online. Hindi Sa sa akin pagdinig po na ito. Hindi sa Meron po bang ganon? Hindi sa akin galing yun. Tinanong ako kung willing siya. Sabi ko, probably not. So, invite na rin siya for today, sir? No. Hindi No formal Mga informal. An attorney, will he join anytime soon? Probably not. Bakit po? Probably not. Nalabas na niya yung So yan po mga kabayan, yung attorney po ito ni Saldico, no? Attorney po ni Saldico to mga kabayan. sasabihin niya eh. So, Pero sir, kailangan daw po Pero sa hindi section talaga or sa hearing siya Under under oath? oath to formalize it under oath. kung i-offer us testimony, yes, dapat under oath. Pero kung fact gathering lang, evidence gathering, hindi kailangan under oath. Sabi ko na rin yan. Kasi pwede rin niyang i-deny some other time. Nasa video? Nasa video man. So, nasa Paris ba siya, sir? Oh, I don't know. Sneaky. Anong hakbang ginagawa niya asking for... Ano nga yun? Kung tanongin ko kasi yan, kung kung nagsisik siya ng asylum anyway, malalaman ko kung nasan siya. Yung mga malaman. So, ano lang limit ng nyo? Ng conversation nyo? Communication. Update. Update lang, kumusta na? Nakakatulog ka ba? May pera ka bang panggastos dyan? Kaya ba ganun na parang ba yun? Update dito, update yan. Okay. Has he expressed intent to come back to the Philippines? Oh, Mga yeah, ganun usapan niyo ba? Eventually. Uuwi yan. Tayo naniniwala ay uuwi yan. At pagka umuwi yan, baka kung ngayon siya uuwi, sa airport pa lang, ano na yan, lakda na yan. Bakit daw po niya gustong bumalik? O kung sakali man, kung umuwi yan, state witness yan. Sinong i-DDM? Si Bong Revilla at ito si Jingoy Star. Or come back to the Philippines po. Pagka hindi na threaten yung buhay niya, yun naman ang reason why hindi siya makabalik. How dangerous ba is his life, yung threats right now? Sa kanya, fear is subject. Gagi talaga itong mga mainstream media na ito na mga tinatanong pa kung gaano ka bigat yung threat mga kaubayan. Presidente ang dinadawit mo. Yeah? Hindi yan threat. Yeah? Mga politiko, mga kasamahan mo sa Senado ay sa House of Representatives. Diba? Si Speaker Martin Romualdez dinadawit. O hindi ba yan threat? Mga makapangyarihang mga tao sa ating bansa ang mga dawit sa flood control. Sinabi na yan ni Saldico. Kaya nga ayaw nila mga kaubayan na mag-proceed yung BRC. Dahil lalabas talaga dito ang katotohanan. No? Mali ka Jingo, ay sino to? Si Erwin Tulfo. Lagang malilintikan kayo. Kasi nagko-coordinate, no? I mean, nagko-coordinate po yung sinabi ni Saldico at yung sinasabi po ni Sergeant Orly Gutesa at nitong 18 former Marines, mga kabayan, no? Nagko-coordinate po, corroborate, no? Yung kanilang mga sinasabi. Kaya, mas maganda nito talaga si Saldico rin na magsalita ngayon. To really justify, no? Na totoo po yung sinasabi nila ng kanyang mga tauhan. Pero whether or not magsalita si Saldico ngayon sa hearing, nagsalita na, sabi nga ng attorney niya eh. Diba? Kung fact-finding ang pag-uusapan,
nagsalita na po si Saldico. Ibig sabihin, mga kababayan, parang sinasabi na ng attorney ni Saldico dito na nagsalita na siya. Di ba? Ano man ang sinabi niya doon sa video, yun ang katotohanan. Kaya Saldico, ba? Next hearing, ikaw na. Ba? Ikaw naman ang star. Panonoorin po natin yan. Pero eto, pakiusap natin sa ating mga kababayan. Pag nag-hearing si Erwin Tulfo, i-boycott po natin para malaman niya. Oo, na walang naniniwala sa hearing niya. Pagpoprotekta ang gagawin niya, hindi hearing, mga kababayan. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.